Number 3, we might feel depressed like David. Psalms chapter 13 verse 2 nag-ingon. How long must I wrestle with my thoughts? Napanggit ko ganina ba? Ang example natin Jonah ganina is si Jacob, nakig-wrestling siya sa Ginoo. Lord, di ko masagap Lord niya, di ko maka-experience yung presensya. Tapos kanina, ako ang verse na to karon sa Psalms 13 verse 2, niyo siya, Lord, niyo si David, how long I must wrestle with my thoughts? Unsa man ay kadugay Lord na makig-away ko sa ako ang kaugalingong pang huna-huna. Thoughts, niyo siya dire, and day after day have sorrow in my heart. How long will the enemy triumph over me? So in the first verse it's on, we can see that David is wrestling on his own thoughts and the fight is happening sa iyaang huna-huna. So, samtang naging away siya sa iyaang kaugalingon na thoughts, ang tawag na to anak ng karong nga panahon na sa tawag na kanang imo ang kontrol na to, imo anak ng kaugalingon. Nga dito tayo gusto sa imo na huna-huna baka makapahatag sa imo kaguol, makahatag sa imo palagot, magaog magsampiti na ka, sahay feel na nimo ang kaugalingon, madama na ka. Pero ang kontra nimo, wala kay kontra. Ang kontra nimo, imo arak kaugalingon, una-una, kasi tawag na, common depression. Moto nga gitawag ganin nga mga naitambal nga anti-depressant or para dili ka ma-depress. Ano man, ang kontra kay nimo sa depression, ang imo arak kaugalingong thoughts. Ang imo arak kaugalingon nimo una-una. Wala kay kontra, wala nakikaway nimo, wala nihisgot nimo aning mga butanga. Ikaw ra pud ni huna-huna. Nga ni kontra pud sa imo ra po kaugalingong answer. What if tigmanarbaho pa ko? Itrabaho na ko. What if pagabot dito na dito ko kontra? Dino pa tong kontra na ko. Wala ko sa day kana anak dito dako. Diriya na day kung ipapakay. Diba? Nag-overtake na ka, pero kinsay kontra nimo. Wala, ang kontra nimo mo, ara, kaugaling mo, thoughts. Agira kay nasubrasa ng overtake. O, kung saan na nahitabo, agi niya o wrestle sa iyong kaugaling thoughts, kung saan nahitabo, and day after day, kung saan nahitabo, na ay sorrow sa iyang heart. In short, maskin pa o nag-depress si David sa iyang mind, affected ang iyang heart. Kada adlaw nga nasigi siya na-depress, everyday po na ay sorrow sa iyang kasing-kasing. O nag-iingon si David, Lord, talus ako nga dahil taman Lord nga kaning mga kaaway, mahimong madaugon over me. Igsoon, dili lang si David inanak. Kabalo ko nga, uban ng mga Kristohanon have suffered a lot of depression, anxiety. Muna sa mga sakit karon ng mga panahon ni generation. No? Sa unang panahon, kung mga siguro nasa mga 1990 siguro, no? Igulagan ko kuya, maglain lang ginhawa. Manirado kag pertahan, dili mo kaon, yung lang nga, nausa na siya, nag-uul. Ano man, ibulagan. Ang atuang term sa una, nag-uul. Pero karon, social na. Ang term nila, na depression. Pero wala sila kabalo nga in the medical field, pag ngayon nga nagka-depress ka, sakit na siya. In short, na ay tendency nga mamatay ka. Pila na kabuok tao na namatay ang isa depression. Ang pinaka-common, isa to yung natin kung Yui ba siya? Mura o idol na star sa South Korea. So, agi kay yang management, di kontra siya. Dagan kay liba sa iya, na-depress siya. Pagka-depress niya, dili depression, hindi patay niya. Pero agi kay na-depress kayo siya, suicide siya. Na naman, di na niya makaya ang sorrow
sa iyaang kasing-kasing. Now, what is the Lord said in Psalms chapter 34 verse 18? Muna di na to, if we are depressed mga Kristohanon, nagingon ang Psalms 34:18, the Lord is near to the brokenhearted and save the crushed in spirit. Igsoon, if depressed ka, mas duol di ang Diyos sa imoa. Mao nang si David, nagsingi siya og kanta, nagsingi siya og praise niya po sa Ginoo, kay Psalms is songs and poems. So, in this verse, the said, the Lord is near to the brokenhearted and save the crushed in spirit. That means if you are in a state of depression, we must remember nga ang Ginoo mas duol sa toa agi kay naataanan nga sitwasyon. All you need to do is to ask and pray for the comforting love and presence to dwell upon you. This is the reason why the Bible said na if na-depressed ka, if anxious ka, if unworthy ang imong feelings sa imong kaugalingon, nag-ingon siya sa Romans chapter 12 verse 2 nga kinahanglan i-transform na to ang mind. Be transformed by the renewing of your mind. Kinahanglan mausab ta pinaagi sa pag-renew kung unsa mo naa sa ato ang huna-huna. Kung unsa mo naa sa ato ang utok. Because in this way we can change the state of our mind. So following God, doesn't mean a life that is always perfect. Being Christian means you choose nga ibutang ato ang faith diya sa Ginoo rather sa ato ang kaugalingon nga feelings o huna-huna. That's the reason why the Bible said in Proverbs 3 verse 5 to trust in the Lord with all of your heart and not lean on your own understanding. Dapat dili ta mag-lean sa atong kaugalingon nga panghuna-huna. Ano man, kung magsige ra ka og salig sa imo ang huna-huna, dito ka ma-fall sa depression. Ano man, ang huna-huna, pataka ka ng huna-huna doon. No? Imbes mo yung kang ganahan ko nga mahimong happy. Pero yung una-una kay basigi po o una-una o mga sad. Magbuot-buot din na yung muto. Imagine mo nagdayi kasi Ginoo. Naminaw ko Christian song. Sino ka doon itong kanta na ako ang mga ibon na lumilipad. Siya ba lang nakataha? Ay mahal ng Diyos. Lipay ka na yung dayi. I-transform na ko niya kung mind ang dili kung muna sa mga problema sa na ako mga hapit na mahurot ang kwarta, wala pa dyan may sweldo, ang bana, wala pa dyan may utangan, may post na utang sa tindahan. Ako naigo na Ginoo. Ang mga ibon na lumilipad karon kay lipay na ka, nausog na ang imong mind. Na may verse diha na kantahan nga ang mga tao na walang pera. Una-una na po ka. Wala may pera rin. Katong-tong na po ka. Ay mahal ng Diyos. Ay bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa. Pero ang imong una-una, wala na sa sobra-sobra. Dahil dito sa walang pera. Igsoon, do not lean on your own understanding. Trust the Lord with all of your heart. Because the more we try to lean on our own understanding, we will fail to find a way to break through. Last verse ito, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with temptation, He will also provide a way to escape, that you may be able to endure it. Able to, first part, God is faithful and He will not let you be tempted. Ana ang Bible, dili ko sugot ang Diyos nga ikaw matintal beyond sa imo ang ability nga paglikay o resist sa temptation. Pero agi kay kabalo ang Diyos nga dili jud nimo ma-perfect ni ang verse, ningon siya. But kung matintal
natintal naman gani ka, o kung naana ka sa tunga sa pagtintal, sa nagtintal nimo, ningon ang Bible, maghimo siya og way, mag-provide siya og way of escape. Ano man? Naa naman ka sa sulod sa anang tentasyon. Di naman pwede nga malikayan nimo ng tentasyon nga naman nasudlan na nimo. Di na nimo pwede nga, Lord, ilikay ni tentasyon ako, pero ang tentasyon na anang dapat nimo. Kung saan po nang paglikay? Ngayon, Lord, ayaw ko ipaigo sa tentasyon, Lord, pero ang tentasyon nga kuan murag bala sa pusin na igo na dai ka. Ang bala na dai nimo. Pero niingon ang Ginoo, kung natintal man gani ka, mag-provide ang Ginoo nimo dalan aron maka-escape, maka-ikyas ka, that you might be able to endure it. Aron natagan pa ka og second chance nga pwede pa nimo sa likayan. Igsoon kaning bersikulo it is very very nice nga maskin pa o dili ta perfecto ang Ginoo naghatag og way nato nga makaikyas gyud ta maskin pa sayop ang atong desisyon sa kinabuhi. Pero bottom line, brothers and sisters, we cannot go out or cannot escape this temptation. Diba naging ang Ginoo mag-provide og dalan para makaikyas ka sa tentasyon. Pero kung saan mo pag-ikyas sa tentasyon, kung ang tentasyon na gusto nimo iskipan, na-enjoy pa nimo. Last na itong verse, pasahon ako. 1 Corinthians chapter 10, verse 21. Verse 21, you cannot drink from the cup of the Lord and from the cup of the demon too. You cannot eat the Lord's table and at the table of the demons too. So it is a reminder to us Christians na dili pwede nga moinom ka diha sa bino sa Dios o at the same time moinom ka sa bino sa kaaway. Dili pwede nga moinom ka o kaon ka sa tinapay sa Dios, makikaon ka sa iyang table, then at the same time nakikaon ka sa table sa demonyo. So there should be only one master. Dili pwede nga karon relihiyoso ka, karon Christian ka, pero pagkaugma, dili na pagka-Christian. Ano man, wala ka sa simbahan. Dili pwede nga mo inom ka diha sa bino sa Diyos, pero at the same time, nag-inom ka diha sa bino sa demonyo. In short, there can be only one master. You can only serve one master. So, if your master is the God of the world, you will never have an escape way. Ano man, you will be enjoying the flavor of the world. But if your Lord is the Lord nga to ang iserve, the Lord, the true God, the Lord will always provide a way to escape your current situation. So, bottom line of this message is that although we are not perfect, although we are not to be able to 100% perfect the righteousness nga to ang giging, but remember that God will always be there for us. Ang Diyos always nagpuyog sa ato. That whenever we feel like tired and lacking, the Lord will always fill the gap. Ang Ginoo will always puno sa ato ang kakulangon. Ug maski pa og ma-short ta diha sa glory ni Lord, it is Jesus Christ who changes the sin, the world into His righteousness.